part 2, continuation sa comments ko last few days ago about yung binanggit ko dyan. Sabi ko, wag isisi doon sa previous administration, whatever is the problem dito sa atin. Totoo naman yan, kung may nag-interview sa'yo, at saka kung may tinatanong sa'yo, or even in your speech, or anything that you do, wag mong isisi doon sa previous. Di ba you are the brain? You're the brain of the state. You are the brain of everything that is happening. Halos everything in this country. Ikaw ang maghanap ng solusyon. Wag mong i-blame doon kasi if you're blaming the previous or because of the misfortune or because of the bad luck that is happening and you're blaming someone else because of all those things, then what happened? Yan ang isang sign ng weak at saka immature na hindi ka talaga nag-iisip at hindi ka nakikinig sa mga advisors mo. Anong klaseng leadership yan? Kung palaging sinisisi doon sa na hindi mo ginagawa ang hindi ka nag-iisip kung anong solusyon na dapat gawin. Secondly, yung sinabi niyo na may nagsabi diyan na nagtatrabaho siya. Ewan ko nagtatrabaho and I think this administration is just so busy, freaking busy to just exterminate Duterte's in the political arena. Hindi mo magawa 'yun. Kasi the more you do that, the more you suppress that, lalong-lalong tumitindi ang mga tao nagsusuporta sa kanya. Wrong strategy ang ginagawa nyo Hindi yun ang solusyon ng problema. At huwag isisi dun sa nakaraan. Bakit? Si President Duterte ba, nung siya ang nagiging presidente, sa lahat ng mga problema, sinisin niya ba sa previous? Hindi, di ba? Naghanap siya ng solusyon kung paano solusyonan yan. Di ba? Ganon din si Pinoy noon sinisisi kay Gloria At ganon ang ginawa kay Gloria, pinaano sa kulungan yan. They threw her in the detention center of the military before. Ganon ang ginawa nila. Sa lumang tugtugin yan That's not the solution of the problem. Yan ang tinutukoy ko dyan. Huwag isisi. Ano ba yan?